dyan, 7 o'clock ng umaga. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. Isang oras na mahalagang impormasyon at mga balita. Pero bago yan, babatiin po muna namin kayo ng Good morning, boss! Good morning, Audrey! Good morning! You look good today, ha? Siyempre, galing Pareho tayo. terno tayong color blue and white. Straight from Radyo Vision. Pero hindi tayo dadalawa lang ngayon, ha? May kasama tayo ngayon. Of course, meron tayong special guest, our very own co-host. At syempre talagang napakagwapo at napakabibong, si Carby Salvador. Direk Good Carby. morning, Carby. Good morning! Naimbag na bigat niyo amin apo, ika nga sa mga Ilocano. Good morning, mga boss. Very excited na tayo lulutuin ni Carby mamaya. Yan nga. Yan ang dahilan. Yan kaya yung siya nagagalit nandito. ka kapag nakikita mo siyang sa labas kumakain. Kaya nga, mga fried dates at saka itong mga cooking master boss. Oo. Buti naman pinagbigyan tayo ni Direk Carby ngayon at dito matitikman natin sa studio ang kanyang lulutuin maya-maya po lamang. Mamaya. Excited tayo dyan. Pero Italian Audrey, kamusta ba ang araw mo kahapon? Traffic Kahapon ba? medyo mabigat ang trapiko pero ngayon balik Kahit holiday. doon sa may mga areas may mga areas lalo na doon sa may doon kung saan nga nag-assembly yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero ngayon balik na tayo sa normal. Ibig sabihin ng normal, mabigat na yung trapiko. Oo, pero tapos na rin lahat ng mga nangyayari dyan sa may EDSA. Pero syempre ngayong umaga, importante rin pong pag-usapan natin anong issues. Kaya naman simulan na natin ang ating Teka Moment. Sa ating unang Teka Moment, is-celebrate nga kahapon ng National Heroes Day at kaya nga naman holiday para ma-celebrate ito ng lahat. Alam mo, Audrey, kung tutuusin, yung last week of August, talagang for National Heroes Day siya. Pero you know what Armed Forces of Philippines did was collaborate ang National Heroes Day pati na rin ang Armed Forces of the Filipino people. Why? Para ma-commemorate at ma-recognize natin lahat po ng dedication, hard work, lahat po ng ginagawa present Filipino soldiers. So this is actually to create public awareness, lalo na sa generation natin ngayon. So pinangunahan po kahapon ni President Benigno S. Aquino III ang commemoration of National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Alam mo ba, sinabi niya sa kanyang speech, Audrey, na karaniwang tao man o may mataas na katungkulan, lahat tayo ay may tungkulin at kakayang makilahok sa pagpapabuti ng kalakang lipunan. Mula po sa simpleng pagsunod sa mga batas, sa patakaran, sa pagbubukas palad sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan, hanggang sa kahandaang ipaglaban ang tama't makatuwiran ng walang pinipiling panahon at pagkakataon. Tapos, dito, binigyan ng recognition yung mga sacrifices na ginawa ng mga Filipino heroes, hindi lamang ng mga past kundi pati mga present Filipino soldiers. Kung maalala natin, we were able to interview Captain Frank Saison ng AFP kung saan isa siya sa mga talagang nag-direct at nanguna sa kanilang MTV video na entitled Hanggang Mamatay. And of course, ang Hero Foundation is also celebrating their 27th anniversary kung saan nakisali din sila at suporta sa event na ito. Alam mo nga, yung last 2 weeks ng August ay may mga nakapanayam tayo mula sa hanay ng AFP kung saan nga nagkaroon sila ng halos 2 linggo na celebration para kilalanin hindi lang yung mga bayani nating mga nasawi na noong araw pa, pero yung mga existing na mga bayani natin ngayon na nasa mga field at pinoprotektahan yung ating kalayaan. That's right. Kaya naman sana magsilbing daan ito upang mas makilala, appreciate at recognize natin lalo na ang henerasyon ngayon. Okay, para naman sa ating pangalawang Teka Moment, kahapon po ng umaga, nagkaroon na ng pag-uusap ang pamahalaan ng Pilipinas at ang mga leader ng simbahang Iglesia ni Cristo kung saan nagkasundo ito na tapusin na yung ginawa nilang rally doon sa mga Isyo Boulevard sa may kanto ng EDSA. Kung saan nga ilang araw din silang nagtipon dyan, yung mga miyembro niyan, at medyo nag-cause na mabigat na trapiko. That's right, Audrey. Kasi if you're gonna check the social media, lahat talaga ng mga netizens naglabas ng kanilang, alam mo na, hinaing, kanya-kanyang opinion. Siyempre, we respect lahat po ng opinions. We are entitled to our own opinion. Pati yung, siyempre, mga kapatid nating INC, nire-respeto natin kung ano
naglalaban. Okay, so natapos na kahapon ng umaga at sila yung nag-alisan na sa may mga lugar. Hindi lang sa may EDSA show kasi maging sa Cebu, maging sa Davao City nagkaroon ng mga rally. Pero hindi na ito itinuloy. So anong naging ending, Audrey? So ang sinasabi dito ng NCRBO, natutuwa naman sila at naging mapayapa ito. Pero gayong paman, marami tayong kaibigan, hindi lang sa inyong opisina, sa mga eskwelahan, marami tayong mga kapatid na iba ang paniniwala. That's Halimbawa na nga itong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero nagkakaroon naman tayo ng maayos na samahan. Sana lang huwag ilagay sa alanganin ng mga leader nila, yung kanilang mga miyembro. Dahil tayo man nasasaktan tayo, mga kaibigan natin na mga Iglesia ni Cristo, binabash sa may Facebook. Let's just be all sensitive enough and respect each other's religion. Alam naman natin na kapag religion ang pinag-usapan, di ba? Siyempre talagang very sensitive yan. Kasi I have mga INC friends na they really deleted some of their friends in Facebook kasi nasasaktan na sila at hindi na nila kinakaya yung mga status na nilalagay din sa social media. So magkaroon tayo ng mutual respect kung ano man ang paniniwala po natin. At kung may mga naabala man nung araw nung Biyernes dyan sa may kanto ng Shaw Boulevard at nadamay doon sa mabigat na dali ng trapiko, siguro magkapatawaran na lang tayo at mag-move on tayo at sana matapos na yung kasong yan at mailagay sa hustisya ang dapat ilagay sa hustisya. Alright? Okay, bukod dyan, marami tayong pag-uusapan ngayong araw para ngayong episode ngayong araw. Mamaya may championship pag-uusapan natin 2016. Nag-a-announcer ako minsan ito. Talaga? Muay Thai. Uy, alam mo ba, nag-try ako mag-Muay Thai dati. Pumayat ka ba doon? Hindi ako pumayat, pero kasi twice ko lang ang hirap kasi, pero napakagandang sport niyan. May kasamang art yan kasi bago sila maglaban, nagsasayaw muna. Okay. Bukod dyan, pag-uusapan din po natin ang separation of church at state. Yan po yung mainit na talakayan ngayon. At syempre, ang epekto ng APP-based transport services sa mga jeepney drivers. At syempre, ngayong umaga, mapapanood din natin ang tunay na buhay, ng tunay na kwento ng tao sa Real Talk, ETC. At syempre, live na live, makakasama natin si Carby Salvador for Cooking. Maaari nyo rin kami mapanood by live streaming, ptv.ph. Maaari nyong i-like aming Facebook page, facebook.com/GMorningBoss. I-follow aming Twitter account sa GMorningBoss at bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV Space PH. Oo nga pala, app-based transport. Ito yung mga Uber, Yes, Uber. Ang daming mga niyan. Bakit ano ba yan? Yan yung mga Uber may pag-uusapan din tayo pag-uusapan natin mamaya. Kaya dyan lamang po kayo. At syempre, ang kasama natin si Direk Carby Salvador, magluluto rin po. Maya-maya rin po. Uy, excited na siya, Excited na rin kami, Carby. Syempre, umpisa mo na kaya? Mamaya na, Audrey, dahil marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Good Morning, Boss.